simula nung dumating itong ating ibon ay nagsimula na tayong i-recover siya. Ngayon naman tutuloy pa rin natin ang recovery sa kanya, pero sa pagkakataong ito preventive maintenance tayo, kagaya ng lagi nating ginagawa. Flushing, cleansing ang ating gagawin. Subalit meron tayong malaking problema mga kalapatids, sapagkat ang basketing para sa 6 lap mas maaga, Huwebes mga kalapatids, dahil isasakay ng barko yung ating mga alaga. Sa ganyang sitwasyon kailangan nating mag-adjust mga kalapatids. Buti na lang maaga natin sinimulan yung pag-recover sa ating alagang ibon. Kaya lang sa linggong ito medyo i-adjust natin mga kalapatids yung sistema, programa na ibibigay natin sa ating mga alaga. Bukod pa dyan mga kalapatids, meron pa akong isang nakitang problema. So kaninang umaga pag akyat ko ng mga alas 7, tinignan ko yung mga droppings ng ating mga alaga. So tinignan ko yung droppings ng ating grizzles na umuwi kahapon mga kalapatids. Ayan. Yung droppings niya kahapon, yung medyo madilaw, mag-green na yan. And then pagkatapos natin siya i-recover, okay na yung droppings niya. By the way, passing tabi sa mga kumakain at nagme-merienda, alright? So, ayun. Okay na yung droppings ng ating ibon na grizzles na umuwi kahapon. Samantala, yun naman yung kay Erit sa unang mga oras, ganun din, lusak din, kagaya nung ating ibon na grizzle. Tapos ngayon ay maayos na mga kalapatids yung droppings nila. Subalit kaninang umaga, eto nakita ko yung dumi nito mga kalapatids, may halong, uy, teka lang, tignan nyo mga kalapatids. Pinupuntahan ako at tanggaan. Tignan nyo, may umuwi na naman sa atin dito. Ito yung grizzles natin na isa. Ayan, naka NDR pa. O diba, inuwian tayo mga kalapatids. Oh my God! Wow! O tignan nyo, naka pearl white pa yung mata. Ito mga kalapatids, umuwi. At napakagaan niya mga kalapatids. Gutom na gutom to malamang. So i-recover muna natin to mga kalapatids. Lalagay ko muna siya doon sa may ating bakanting eto, ayan. Yan, lalagay ko muna siya dito sa bakanting kulungan para masolo niya yung gagawin nating pag-recover sa kanya. Alright? At hindi siya ma-stress. So tara, recover muna natin to. Mamaya tuloy natin yung ating kwentuhan. Oh, sige, banat. Ayan. Talagang sinalo niya yung pagkalapag natin ng patuka, oh. Kawawa, gutom na gutom. At napakagaan niya mga kalapatids. Ayan, nakabalik yung ating mga alaga. Siguro, mga late bloomer lang yung mga to. Napuwersa tuloy sila na gamitin yung kanilang natatagong homing instinct. So, dalawa pa rin yung ating ililipad sa NDR sa mga susunod na pagkakataon. Sige, kain ka lang dyan. Meanwhile, Balik tayo dito mga kalapatids. So, yun na nga, eto, pagka bungad ko kaninang umaga, tinignan ko yung mga droppings nila. Nakita ko yung droppings nito mga kalapatids. Maraming bulate. May mga larva ng bulate. At kung hindi ako nagkakamali, meron pang yung tinatawag na roundworms. Kung tama ako na hinala at pinworm. Bagamat pinurga natin to noon, nagsubo to nung mga nakaraan. Ito nga yung kanyang sinubuan, di ba? Hindi na natin siya nasundan ng purga pagkatapos nun. Kaya ayan siguro mga kalapatids. At since nandito siya sa loob ng ating flyers loft at nagsusubuan sila, sa malamang mahahawa niya itong ating ibon na panlipad. Hindi maganda yon mga kalapatids na kanubi, kasi marami tayong binibigay dito, pabaon, mga vitamins and minerals na ginagamit sa kanyang katawan. Pagka merong mga bulating kahati siya, hindi niya makukonsumo talaga yung mga ibinibigay nating pabaon sa kanya. Masama yun mga kalapatids at makakairita pa sa ating alaga. Kaya ayoko mang gawin, pero kailangan nating isingit yung pagdideworm o pagpupurga sa araw na ito. Pero bibilisan lang natin mga kalapatids, kasi hanggang Huwebes lang yung ating preparasyon. So kailangan talaga masikaso na natin to. Kaya kaninang umaga hindi ako nagpatuka sa kanila mga kalapatids. At ngayon gutom na yung mga yan. Ayan, nakatingin na sa atin, nakaabang na. Pero bago ko sila pakainin, susubuan ko muna yung mga yan ng pampurga. And then after 2 hours sa ako sila papakainin, itutuloy natin yung recovery na ginagawa natin dito kay Erit. So samahan nyo ako sa episode na ito. Kung ikaw na nanonood, di ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Binigyan ko na siya ng tubig at umiinom na siya. Sabay na yan yung pagka-cleansing, flushing natin sa kanila, preventive maintenance.
na ating ginagawa isang beses sa loob ng isang linggo. Makakapagpahinga na yan dito sa ating kulungan. Sa pagkakataong ito na yung gagamitin natin mga kalapatids na pampurga, pangkalapate mga kalapatids para iwas aberya. Lalo na alam natin medyo mai-stress yung ating alaga at alam natin hindi pa siya fully recovered, pero kailangan natin itong gawin para matiyak natin na kapag binitawan natin siya sa 6 lap, wala tayong maidadahilan sa kanya. So ito na mga kalapatid, susubukan ko na nito. Hindi ko na ipapakita sa video para mabilis tayo. Okay? Okay mga kalapatids, nasubukan ko na. Lahat yan sila na narito sa ating flyers loop. Sinubukan na natin. At itong ibon na to, yung nagdala ng bulate, kinulong ko muna mga kalapatids ang dahilan mga kanubi para maiwasan yung pagsusubuan nila. Kasi pagka naglabing-labing yan at nagsubuan, may posibilidad na yung sinubo natin dito mapunta dito sa ating ibon na ito. So ma-overdose yan. Mga ilang minuto lang, makikita na natin yung epekto sa kanila ng gamot mga kalapatids. Pero ganun pa man, ayan, nagsusuka na yung itong ating ibon. Dahil hindi fully recovered itong ibon na ito, nakaalalay ako mga kalapatids. Mahirap na. Baka mapano yung ating alaga. Ayan, tingnan nyo mga kalapatids, yan pa yung mga tinuka niya kahapon. So, ibig sabihin lang yan na hindi pa talaga maayos na gumagana o bumabalik sa normal yung digestive process nitong ating alaga. Kaya, eto, babantayan natin to mga kalapatids, mahirap na. Critical kasi pag nagpupurga, hindi talaga advisable to mga kalapatids na kanubi kapag kayong ibon nyo hindi fully recovered or hindi wala sa 100% na kondisyon, huwag niyong pupurgahin. Kumbaga itong ginawa ko, sarili ko lang discretion to mga kalapatids. Kumbaga tinimbang ko lang yung mga sitwasyon. At kung ano man ang kalalabasan nito mga kalapatids, walang ibang dapat sisihin, kundi ako. Inakita ko lang mga kalapatids yung aking isiningit na pagpupurga sa aking mga alaga. Dahil para sa akin, ito yung kailangan ng ating ibon bago natin siya ilipad sa 6 lap sa darating na linggo. Naghahanap siya ng patuka mga kalapatids, pero mamaya na natin sila pakakainin. Samantala ito mga kalapatids, nilinis ko na yung ilalim ng kanilang saluhan ng dumi para makita ko yung posibleng mga bulate na ilalabas ng ating mga alaga. Ito mga kalapatids, yung kanyang sinuka, tignan nyo, hindi pa fully digest yung mga pinatuka natin sa kanila, pero gagawa natin yan ng paraan mga kalapatids. Mamaya lang, pagkalipas ng 2 oras magpapakain tayo sa kanila, itutuloy na natin yung recovery niya, and hopefully makabalik tayo dun sa schedule natin. Kasi itong talagang pagpupurga na to, singit lang to mga kalapatids. Ulitin ko yung disclaimer natin mga kalapatids na kanubi, kapag ka alam yung ibon nyo hindi 100% na masigla, huwag niyong pupurgahin basta-basta, kasi baka mamaya lalong mapasama at may kalagyan ang inyong mga alaga. Sariling discretion, sariling decision ko lang to mga kalapatids na kanubi, batay sa palagay kong kinakailangan ng ating ibon na ito, bilang paghahanda pa rin syempre dun sa 6 lap kalbayog sa linggo. Kamustahin natin to, tignan nyo yung kanyang mga dumi, pasintabi uli sa mga nag-aalmusal, kumakain at nagmimerienda dyan. Tignan nyo, akala mo lumipad ng pagkalayo-layo, naglakwatsa lang naman pala. So dyan muna natin siya ilalagay para walang iistorbo sa kanya, dyan siya makakapagpahinga. Susubukan ko rin to ng digestive pill maya lang. Pagka okay na siya at napurga na rin natin, babalik na natin doon sa ating flyers loop para sigurado na dito sa loob ng ating flyers loop walang infected ng bulate at anumang parasite sa bituka. Nang sa gayon, matitiyak natin mga kalapatids na, uy, huwag ka lalabas, loko. Nang sa gayon, matitiyak, loko talaga to. O yun, ulit mga kalapatids, sisiguraduhin natin na dito sa ating flyers loop walang infected ng worm, walang magkakalat ng bulate. Matitiyak natin na kung ano man yung mga binibigay nating sustansya sa ating mga alaga talagang magagamit nila efficiently at wala silang kahati na mga parasitiko sa kanilang butchi at sikmura. Alright mga kalapatids, yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong mabilisang pagtambay. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Walang mawawala. Paalam!